Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Nesba R. Agay. Sa video nito, aking susuriin ang pelikulang Caregiver. Ang pamagat ng ating pinanood na pelikula ay ang Caregiver. Pangunahing tauhan, Sharon Cuneta bilang si Sarah Gonzalez, John Estrada bilang si Teddy Gonzalez, John Manalo bilang si Paulo Gonzalez, Makisig Morales bilang si Sia. Tagpuan sa kwento, sa bahay, paaralan, London, at England. Ang pelikulang ito ay nagbibigay diin sa pakikipagsapalaran ng ating mga kababayan upang mabigyan ng magandang buhay o kinabukasan ng mga minamahal sa bayang pansamantalang iniwan. Ito ay patungkol sa mga OFW o Overseas Filipino Workers na nagtitiis sa mga hirap na nararanasan nila at sa patuloy na pagkayod para sa ikakabuti o kapalaran ng kani-kanilang pamilya. Si Sarah ay isang mahusay na guro sa Pilipinas. Kasabay ng kanyang pagtuturo ay ang pag-aaral ng caregiver. Dahil isa siya sa pinakamahusay na guro, ay mapopromote sana siya bilang English head teacher sa kanilang departamento. Ngunit siya ay nakapagdesisyon na sundan ang kanyang asawa na si Teddy sa London. Naibenta niya ang kanyang bahay dahil sa pagnanais na makapunta ng London. Naiwan ang kaisa-isa niyang anak sa kanyang ina at lola sa Maynila. Hindi matanggap ni Paulo na siya ay maiwan kung kaya't siya ay nagre-rebelde sa pamamagitan ng pag-alis na hindi humihingi ng pahintulot sa magulang. Siya naman ay pinaliwanagan ni Sarah kung bakit siya ay iiwan at kung magkapera na siya ay kukunin niya ito. Karoon sila ng nasinsinang pag-uusap at pagkatapos ay namasyal silang dalawa. Nang si Sarah ay nakarating sa London ay agad naman siyang sinalubong ni Teddy. Puno ng galak ang pagkikita ng dalawa. Hindi inakala ni Sarah na malaki pala ang inuupahang bahay ng kanyang asawa. Nurse ang hanap buhay ni Sarah doon, kung kaya't malaki ang sahod. Buong puso naman siyang nagtiwala sa mga sinasabi ng kanyang asawa para makuha niya agad ang kanyang anak na si Paulo sa Pilipinas. Ay nagtatrabaho siya bilang caregiver sa isang orphanage kasama si Rica Paralejo na naging kaibigan niya nang siya ay nawili sa tindahan ay nakita niya si Sean Makisig Morales na nagnanakaw ng pagkain. Agad niya itong pinagsabihan na ang bata pa niyang magnakaw at hindi ito tama. Binigyan niya ito ng aral. Ngunit ay tumakbo. Sa nagdaang araw, naging kaibigan niya si Sean at nawala ang pangungulila na kanyang nadama para kay Paulo. Sa kabilang dako, ang tunay na trabaho pala ni Teddy ay isang nurse aide, habang si Sarah ay nahihirapan sa pag-aaruga kay Lily. Napamahal na niya ito. Daman ni Sarah kung ano ang hirap ng isang Filipino worker doon. Naranasan niyang murahin, tapunan ng pagkain ng isang matanda. Kahit na ganun, ay nalampasan na niya ito. Hanggang sa namatay si Lily, ang matandang kanyang inalagaan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nasasaktan si Sarah. Kung kaya't ninais na niyang magretiro sa trabaho. Hindi natuloy ang naisipan niyang paraan dahil sa nais niyang makuha si Paulo at dahil rin sa hirap ng buhay na kanyang dinaraanan. Naging magulo ang buhay ni Sarah nung nalaman niya ang lihim na trabaho ng kanyang asawa. Nakita niya ito nang nadisgrasya si Sean at na-ospital. Doon ay nasaksihan niya na si Teddy pala'y isang nurse aide at hindi tunay na nurse.
Yaon ang hakbang kung bakit mas malakas nang umiinom at naninigarilyo si Teddy. Minsan na itong pinagsabihan ni Sarah, ngunit lalong nagulo ang sitwasyon dahil nawala na ito ng trabaho. Isang araw, nakilala ni Sarah ang anak ni Nurse Morgan na si David hanggang si G. Morgan na ang matandang inaalagaan ni Sarah. Mainitin ang ulo ni G. Morgan, pinahihirapan niya si Sarah ngunit pinalawakan ng bida ang kanyang pasensya dahil batid niya ang kahirapang nadarama nito. Umabot rin sa kasukdulan ang pasensyang kanyang nabitawan hanggang sa napagsabihan niya ito kung ano-ano ang kanyang saloobin maging mga paghihirap na kanyang nadarama habang wala sa kanyang piling ang anak na si Paulo. Naliwanagan si G. Morgan sa mga sinasabi ni Sarah. Naging malapit na magkaibigan sila kaya dinala ni CM si Sarah sa kanilang bahay. Masaya sila sa panahong iyon. Nang dumating ang kapatid na babae ni David ay nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang dalawa. Hindi nagdadalawang isip si Sarah na umalis. Nagbili na lang siya ng mensahe. Ikinasama ito ni G. Morgan at lalong lumubha ang kanyang kondisyon. Dahilan ito ay hinahanap siya ni David at nang sila'y nagkita ay pinakiusapan niya si Sarah na puntahan ang kanyang ama. Hindi rin sila nagtagal dahil namatay rin si G. Morgan. Habang naglalaro sina Sarah at David sa bakuran ng saranggola, nagdudulot ito ng kalungkutan sa buhay ni Sarah. Kaya naisipan niya umuwi sa Pilipinas kasama si Teddy. Uuwi dahil wala siyang mukhang maiiharap kay Paulo. Nagpaiwan na lang siya sa London at nagtrabaho habang umuwi si Teddy kasama ang kanyang kabiguang tinatamasa. Sa katapusan ay natupad ang minimithi ni Sarah. Nakuha niya ang kanyang anak na si Paulo at nadala niya ito sa London. Naging masaya at makabuluhan ang buhay niya kasama ang kanyang anak. Realismo. Ang pananalig na ito ay naglalarawan sa paraang siyentipiko at hindi namimili ng mga bagay na nadarama at napag-uukulan ng pagmamasid. Inilalarawan nito ang buhay sa katotohanan ay walang halong idealism, sapagkat ang pelikula ay naglalarawan sa realidad sa buhay ng isang caregiver. Katotohanan ang pinapakita ng isang ina na nagsakripisyong iwan sa Pilipinas ang anak upang sa ibang bansa magtrabaho. Penny mismo tulad ni Sarah na inilalarawan ang mga pagbabago sa kanyang pagkatao, ang pagkatuklas tungkol sa kanyang sarili. Magmula sa isang pagiging pagsunurin at maamong may bahay kay Teddy at biglang katuwang sa pagsisinop ng kanilang pamilya hanggang sa pagkakaroon ng kapangyarihang dignidad at pagpapahalaga sa kanyang sarili. Bilang isang babae at bilang isang taong may silbi sa kanyang mundong ginagalawan. Mahusay ang pagkakaganap ng mga tauhan mula sa mga bidang sina Sharon Cuneta bilang Sarah, John Estrada bilang Teddy, John Manalo bilang Paulo, hanggang sa mga artistang may maliit lamang na papel tulad nila Anita Linda. Natural ang mga linya at tamang-tama ang timpla ng mga eksena. Hindi man ganoon kabigat ang dating sa mga manunood, hindi pa rin maitatangging nadala ng caregiver ang mga manunood sa isang lugar at buhay na malayo sa ating nilalaman. Ang pagiging caregiver, gaano man kaliit o kababa ang isang hanapbuhay, nagiging mataas ito at kapuri-puri kapag binigyang dignidad at halaga mismo ng mga taong nasa trabahong ito. Ang taong nagmamalasakit sa trabaho ay nagmamalasakit sa kapwa. Nakakabahala lamang ang mensahe ng pelikulang Walang Asenso sa Pilipinas, kung kaya't mas pinipili ng mga Pilipinong
pakababa sa ibang bayan upang guminhawa lamang sa buhay. Dagdag pa, dapat na malaman, unawain at maramdaman ng mga kabataan na ang sariling bayan ang siyang dapat upang unang paglingkuran. Ang pag-uugat ng pelikula ay gusto ni Sarah pumunta ng ibang bansa upang sundan ang kanyang asawa na si Teddy at paghahangad na rin sa kanyang trabaho doon sa London.